Mga kapatid, hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ang taning na binibigay sa atin ng Diyos. Kung titingnan po natin yung Matthew chapter 24 sa hula na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, lahat na po ay nangyari. Isa na lang din nangyayari. Yung kanyang muling pagbabalik. Lahat nangyari na. Okay, kaya gusto kong isipin natin dito na sabi ng ating Panginoong Jesus, kung papaano ang nangyari doon sa panahon ni Noah, ganun din ang mangyayari dito. So nakita natin, there's spiritual compromises, nagkaroon din ng spiritual nag-decline din, no? Ang mga pananampalataya ng mga taong panahon ni ni Noah. Okay? At bakit sila siguro nagkaroon ng nag-decline? Bakit bumaba yan? Alam niyo po kung bakit? Sabi po ron, balikan natin, bumalik naman tayo sa Matthew chapter 24, verse 38. So we're making a parallel between Genesis chapter 6 and Matthew chapter 24. Ano natin yan. Sabi po ron, for in the days before the flood yan yung pagbunaw ng Diyos sa panahon ni Noah. People were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day Noah entered the ark. Simula ng mga panahon na yun hanggang sa panahon na gugunawin na lang ng Diyos. Okay? Ang mundo ay, ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga tao, they were so busy. Ang mga tao were so busy about eating and drinking. They were so busy enjoying themselves. Ang mga tao sa panahon ni Noah, they were just living to feed their appetites. Puro yung mga gusto lang. Kita po niyo yung ginamit dito ni Jesus Christ sa mga words: eating, drinking, marrying, and giving in marriage. The people in Noah's generation they were not eating and drinking to live, but actually they are living to eat and to drink. No, ibig sabihin? Kasi sa mga panahon natin sa Pilipinas, ang mga tao doon, makikita natin, kaya kumakain sila, umiinom sila para mabuhay. Hindi na baling konti lang yung kinakain, para mabuhay lang, malamnan lang yung tiyan. Pero sa panahon ni Noah, no. Sila ay nabubuhay para magsaya. Nabubuhay sila para mag-happy-happy lang. Yun ang ibig sabihin po nito. Okay? So, malinaw po na ang mga tao ay sila po, their minds are so crowded about the cares of this world. Wala nang panahon para sa Panginoon. Ang mind nila ay naitulak na ang tungkol sa Lord because they are so full of their cares, personal cares, and no room for God. Sa panahon natin ito, tingnan po ninyo, ang mga tao, busy-busy sa maraming bagay. Huwag na tayong tumingin sa paligid-ligid. Minsan, tingnan lang natin ang ating mga sarili. Okay? We're so busy about everything. Minsan, yung pinagbibisihan natin, wala nang ang saysay eh. Okay? Minsan, sa totoo lang po, minsan, ganun eh. Nakikita ko, minsan sa sobrang pagbabasa ko ng mga dyaryo, iba't ibang klaseng dyaryo, binabasa ko araw-araw. Minsan, teka muna, nawawala ako ng panahon na-enjoy ako masyado, nawawalan ako ng panahon sa prayer ko You know why? Sapagkat ganun talaga ang gagawin ng kaaway sa atin. Okay? Bibigyan niya tayo ng ibang mga pagkakaabalahanan. Okay? Gusto nating mga tao, natural lang na magkaroon tayo na tawag na, alam niyo yung self-containment? Yung gusto mo lang mapaligaya yung sarili mo. Gusto mo lang na kung ano yung kaliligaya ng katawan ko, doon lang ako nakafocus. At ganun ang ginagawa ng mga tao rito. They were busy eating, drinking. Di ba yun ang gusto ng katawan? Okay? Wala pa nga dyan yung sleeping. Okay? Kuya-kuying. Kuya-kuy. Okay? Facebooking. Wala pa dyan. Okay? But imagine, ito nga lang busy ka na Dadagdagan mo pa ng lahat ng mga booking na yan. I mean, sabi po ng salita ng Diyos, itong mga taong ito ay gano'n. They were so full, okay, about themselves and no time for God. Okay,
people of Noah, in his generation, ganito po ang kanilang mga dinaranas. At sabi ko nga po, matalino talaga si Lord. Kasi ang akala natin, ang days sa panahon ni Noah, very ancient, di ba? Very ancient yan. Pero nagkakamali kayo. Okay? Marami pong pagkakapareho. Mamaya, tuloy-tuloy tayo. So yan po yung sabi natin, sa panahon ni Noah, there were spiritual compromises. There were spiritual declining. Okay? And the third one, okay, meron tinatawag na population explosion. Wow! Okay? Population explosion. Sasabihin mo, ancient population explosion. Ngayon nga lang, siguro na overpopulate ang tao, ang mundo. Nagkakamali kayo. You know why? Kung bakit sinabi ko po sa inyo population explosion? Sabi po ng verse 1 ng Genesis, eto po. When people began to increase in numbers, they began to increase in numbers. Sa panahon po ni Noah. Si Noah po, to give you an overview, apo lamang po siya ni Adan. Okay? Pero tandaan po natin, ang bilis po nilang dumami. Sapagkat pinagpala ng Panginoon, okay, ang womb ng babae. Ang bilis nilang dumami, kung bakit sinasabi ko po sa inyong population explosion, imagine, ang mga tao, ang buhay ng mga tao, ang hahaba. You know why? Nung ginawa po ni Noah, yung pong arko, yung pong malaking barko na yan, ginawa po niya, 600 years old na po si Noah. Okay? Imagine, ang mga tao nabubuhay ng daan-daan taon, halos ayaw mamatay. Diba? I mean, alam niyo po ba, si Noah nabuhay kulang-kulang 1,000 taon? Imagine that. So there will be what? Ngayon nga di ba? Ang ano ng tao is nasa 60 to 75 years old lang ang span ng buhay ng tao. And yet, ang dami pa rin, paparami ang tao. Imaginein mo yung mga tao, okay, ayaw mamatay. 600 years old, imagine niyo, kayang-kayang gumawa ng isang malaking barko na nag-iisa. Bumubuhat ng mga malalaking troso yan, aayusin nila, kakayasin nila yan. Imagine naman, of 600 years old. Sa panahon po ni Noah, ang 600 years old, parang nasa 25 anyos pa lang yan. 30 anyos, ganyan. Imagine that! At tapos isipin natin dito, wala naman sigurong population explosion. Hindi, meron. Dahil sa sobrang hahaba ng buhay nila. Okay? Do you believe na nagkaabot pa yung si Adan at saka si Noah? You see? Kaya gusto ko isipin natin dito mga anak ng Diyos, okay, na totoo, according nga po sa mga Bible scholars, ang panahon po ni Noah, sa panahon pa lang ni Noah, mayroon ng 3 billion people. Sa panahon po ni Noah, ayon sa mga Bible expert. Kaya malinaw po sabi rito ng salita ng Diyos sa verse 1 pa lamang, when men began to increase in number on the earth. Hindi sa Israel, hindi sa kung saang lugar, sa mundo. Okay? And daughters were born to them. Na pagka sinabing daughters were born to them, pinakikita rito ang mabilis na pagdami. Kasi kaming mga lalaki, hindi kami nanganganak. Tama po ba? Kaya ginamit yung word na daughters. Just to illustrate how fast, okay, yung sinasabi natin ditong population